kukuha daw siya ng boat doon sa Mindanao. Kuha ka ng Jeremy sa Bicol ang bagyo. Kukuha pa lang ng boat. Kailan hindi na kailangan ng boat, humupa na ngayon. I believe, right? Yeah? Humuhupa na ang baa. So bakit ka pa kukuha ng rubber boat sa Mindanao para lang may masabi ka lang minayupa ka? Samantalang, ulitin ko ang pinagkakabalaan ng mga buwaka ng inang politiko sa Congress at Senate para mag-trial by publicity. At dyan, si Pastor kanina nag-attend dyan, yung inayupak na Ontiveros na yan at yung mga kaletsyan doon, nagdala ng mga resource person, pero yung side din ng KOJC, yung mga biktima, yung mga pinagtirgas, hindi nila inimbita, yung mga sinapak, yung pamilya ng namatay, hindi nila inimbita, yung mga inimbita nilang resource person, yung mga made up o yung mga paid nilang mga testigo na para magdiin kay Pastor Kibuloy. Tama ba yun? Na dapat yung mga kajutan, sabi nga ni Pastor Kibuloy, kung may mga reklamo sila, yung mga sinasabi ni Risa Ontiveros, virus ng ayop na yan, na may mga, reklamo sa kanya na ganito na ganyan, magreklamo sa korte. Pero bakit gusto nilang pagpiestahan ng Kibuloy, Sara, at kung ano-ano pa? Bakit gusto nilang pagpiestahan dyan sa Congress at Senate? Kasi utos ni Lisa Canas at ni Bangag at ni Tambaluslos. Samantalang kayo, Bicolandia, Mindanao, mamamayang Pilipino. Kakaba ba kayo? Dyan sa Maynila, baba na naman. Signal number 2 ba kayo? Ano nabasa ko kanina? Diba? O. Ano kayo? Tignan natin. Yeah. Grabe, kawawa naman kayo mga palanda. Kaluluoy talaga. O. Ngayon pa lang, ngayon pa lang sila magdadala ng pagkain. Oh my God. Oh, imagine mo may landslide at kung ano-ano. Ngayon pa lang kayo magdadala ng pagkain, mga hinayupak talaga itong mga bangag na ito, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung patuloy ninyong hahayaan si Bangag at ang kanyang pamilyang mga demonyo dyan at kanyang asawang Satanas, walang mangyayari sa inyo. Imagine mo itong Philippine Information Agency, nagsalita ito kahapon, kasagsagan ng bagyo. Ito, mensahe po ng RDRRMC Bicol para sa lahat. Sa kasalukuyan, hindi na po kaya ng mga rescuers na tugunan ang mga panawagan ng saklolo sa nangyayaring malawakang pagbaha sa Bicol Region dulot ng bagyong Christine, lalo na sa mga lugar ng Camarines Sur, Albay at Naga City. Imagine mo, wala nang magawa ang gobyerno ninyo. Coming from their announcement sa kasalukuyan, hindi na kayang i-rescue kayo. So mamatay kayo, malubog kayo sa baha, walang pakialam ang gobyerno, sila naganda. Sabi pa, pinapayuhan ang mga apektadong mamamayan na humanap muna ng pwedeng ligtas na lugar at i-prioritize ang rescue. Pinapayuhan, ngayon nyo palang papayuhan hanggang ang mga tao lumulubog na. Galing sa bunganga ng gobyerno ito mga kababayan. Galing sa bunganga ni Marcos Jr. Bangag na hindi natin kontrolado ang weather at ang pump boats, ang rubber boat kukunin pa sa Mindanao at may problema sa budget. May problema, issues, sabi niya in budgeting, wala, sige, gawa natin ng paraan. Anong kadyutahan niya? Ano, manghihingi kayo ng donation from America, from US, from wherever, tapos hindi niyo naman ibibigay sa tao, ibubulsa niyo na naman kayo ang pera galing sa international aid. Samantalang yung 1.4 billion, hindi niyo mapaipaliwanag. Kaya yun pa. Ano pa sabi dito, mga kababayan? Ito, siguro naman, babasa kayo ng mga dyan sa social media. Sisikapin ng mga rescuers na matulungan ang inyong mga kahilingang saklolo. Sisikapin? Hindi po pwedeng sisikapin. Mandatory yan. Para kung pinaasa sisikapin. So pag hindi yun nailigtas, namatay na lang sila, sorry, hindi namin nasikap. Hindi kami nakarating kasi hindi madaanan yung mga lugar ninyo. Kasi walang paghahanda.
Dahil bangag ang presidente ninyo at ang pinaghandaan nila, ang pinagkakabalahan nila kung paano tirahin ang mga kritiko nila o paano hakutin ang pera ninyo. Paano kumamkam si Bangag, si Lisa Panas, ang pamilya na ng pera sa smuggling. Paano kumamkam sa hindi maipaliwanag na mapaya-maya panalo sa loto ng pinanghinang yan. Hindi maipaliwanag ang mga unprogrammed funds, hindi maipaliwanag sa taong bayan kung saan napunta ang Marta funds, hindi maipaliwanag sa taong paulit-ulit na napaos na naman ako sa pagdaldal dito. Sabi ni Miss Nak, tama si VP Inday, hindi talaga marunong mag-president. Hindi nga, bangag nga eh. Ngayon pa nga lang siya kukuha ng rubber boat sa Mindanao. Dokumentado yan nandyan. Nagdaldal siya. O sabi dito ng PIA Bicol Region, sana maintindihan po natin ang sitwasyon ng mga rescuers natin. So intindihin natin ang mga rescuers kasi hindi sila makapunta dahil hindi sila naghanda. Pero ang pera ng bayan nasa kanila. Billion-billion ang pera ng bayan. So dahil hindi nakapaghanda, pasensya kayo mga taga-Bicol, malubog kayo dyan. Dahil huwag niyong sisihin ang inyong mga rescuers. Again, ang disaster, ang baha, ang bagyo ay napipredict. Hindi yan dumating na lang ay nagulat ka na lang may bagyo. At sabi nga, pinaghahandaan niya. Kaya nga ahead of a day before, 2 days before, inililikas ang mga mamamayan sa mga mataas na lugar o sa safe na lugar dahil nakita sa prediksyon ng Pag-asa na yung lugar na yan ay tatamaan. Tapos ngayon wala silang magawa. Sorry na lang kayo. Da. My God. Oh. There's nothing we can do except wait for it to pass. Ano ko sabi ba ni Bangag to? Ngayon mga kababayan, ano pa sinabi ng Ulupong? Ito sabi niya, nasa balita. Marcos has vowed to provide assets, particularly rubber boats. Okay? Pero fake news, pero hindi sinabi ng GMA ang totoong balita. Ito, GMA news, sabi niya, President Bangag Marcos Jr. has vowed to provide assets, particularly rubber boats, for the rescue and response measures in the Bicol region amid the effects of Tropical Storm Christine. GMA News, dapat nilagay ninyo na mag-provide siya ng rubber boat from Mindanao. So, dinilit nyo na naman yung pinaka-substantial part of the news. Yung pinaka-juice ng news. But again, pag binasa mo to, Bangag vowed to provide assets. Ngayon pa lang siya magpo-provide ng assets. Lumo pa ng baha. You don't need it anymore. Nakita ko yung iba bumaha na nakapaglupo. Ay, bumaba na yung ng tubig, nakapaglupo na. Ano pang putragis nitong mga asset rubber boats na to? Wala nang baha. Nakita niyo mga kababayan? Oh my God. Sabi niya, wala tayong, we're at the mercy of the weather. Yan. In-screenshot ko yung mga pinagsasabi ng inayupak na to. Mga kababayan, mga palanda ko. Naga City, bus terminal, lubog na lubog. Di ba kaya sabi ni Inday, nung nag-press con siya, di ba siya ang pinagdidiskitahan? Okay? Hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. O baka naman hindi nagpadala si Bangag Jr. ng disaster ng rescuer doon dahil baluarte ni Robredo. Baka pinulitika si Leni Robredo. Pwede rin ganon. Di ba? O doon nagkita-kita na sila, di ba? Hindi pa naman sila, I don't know kung anong status ni Leni ngayon. Kung patulad ba siya ni Dilima, napupurihin niya ang maraming beses tinawag na magnanakaw, diktador, mandurugas. Di ba? Kaya nga sabi ni Inday, yun nga, hindi tayo usad kasi yung ginagawa ng gobyerno ito, pamumulitika. Baka dahil Bicol yan, at konti lang nakuha ni Bangag dyan na boto, baka dahil kayo pinarusahan. Sila, hindi kayo pinaghanda, walang mga rescuers. Kaya magdusa kayo. At kahit saan mo tignan ng anggulo, mga kababayan, meron dapat preparedness
paghahanda ng mamamayan kung saan kayo tatakbo at meron kayong hot meals man lang o pagkain o masilungan. Pero dahil ang bangag yung presidente, ayaw yung lumabas sa kalsada, hindi naman mag-hair follicle test yan. Recently, naghamunan si Migaon at saka si Pulong Duterte na nag-hair follicle. Since, pareho silang nag-hair follicle, hindi ko alam anong result pa. E di sinabay na sana itong si Bangag Jr. Dahil ang pinaka-importanting mag-hair follicle test ay si Bangag Jr. dahil hawak nila ang pera ng bayan. Si Tambaluslos, lahat sila dyan sa Congress, hawak nila pera niyo. Tignan nyo kayo ngayon. Okay? Sabi ni Eugenio Basada, 2024 flood control, budget 14 billion ng Albay, nasaan na? If that's right figure, nasaan ang 14 billion yung mga palangga? May tanong ako, may mga manonood na taga-Albay. First time po ba ninyo naranasan yung ganitong klaseng bagyo? I mean, baha? Kung first time to, titignan natin sino nagka-quarry dyan, sino nagmimina dyan, sino mga nagpuputol ng mga puno dyan. At dapat nga ito pinagandaan, kaya nga ang yabang ni Bangag, flood control. Ibig sabihin, harangan, di ba? Gamitin yung budget na yan kung paano maharang. Kaya nga para makontrol ang pagbaha. Pero walang control kasi nasa kanila ang pera ng bayan. Wala. Lagman Albay din yan. Yun, mga kababayan. Medyo rin kayo. Okay, Junjun, bye-bye. Ayan, padala ka ni Satanas, ha? Okay, sabi ni Jasmine, grabe ang nangyari sa amin. Entire Bicol region, grabe ang baha. Walang nag-rescue. Taga Bicol to. Basahin natin. Walang nag-rescue dahil halos mga truck ng City of Naga tumirik. Dapat rubber boat na ang kailangan. Ayun nga palangga. Jasmine, ngayon pa lang, a few hours ago, nagsalta si Bangag Jr., kukuha pa ng rubber boat sa Mindanao. Kaso, wala nang baha, right? Wala nang baha sa inyo ngayon. Sabi ni Oilin, tama, sabi ni Oilin, yes, first time yung hindi matibay mga ginawa ni Saldico, madaling natapos sa kalsada, ang inayupak na yan. Asa na yan? Nawala ka na palangga, sabi ni Aileen. Ayan. Yung first time yung hindi matibay ang mga ginawa ni Saldico, madaling natapos sa kalsada, 1 taon sira. Kasi nga substandard. Kaya ganyan mga jutang ginimis na yung mga abyan ni Marcos Jr. Kasi substandard, kumbaga, yung yung mga, mga materyales, substandard, baka gaw-gaw na lang. Ang pinangpalit, tawag dyan? Imbis na graba, semento, di ba? Ang parang pang-foundation yan, pagpapatibay, baka gaw-gaw na lang ang inilagay nila. Kaya, na-wash out na kaagad. Sabi ni Mylindo, maraming politiko sa Bicol, puro kawatan. Sabi ni Mario Arizapa, nabangga ng barko ang flood control. Yeah, remember that? Yung sabi niya, nung na-fact check si Bangag, kasi yung flood control nabangga ng barko. My goodness, mga kababayan, alam niyo Bangag, alam niyo na may saltik, wala sa tamang katinuan, hindi pa kayo pumikilos. Sabi ni Catalina Simon, kung concert pa yan, mabilis pa sa 4:00. Sabi ni The Apricot, saan ang EDCA for disaster relief? Exactly. Nasaan yung mga EDCA sites na yan? Na ang sinasabi ng Bangag na yan, kaya nandyan ang EDCA dahil para pag may mga disaster, nandoon ka agad. Andyan yung pera namin ng mga Filipino-Americans. Nandyan, may contribution kami dyan. Nasaan yung mga rubber boats? Bakit sa Mindanao pa kukunin? Wala nang baha. My God. Sabi ni Ray Senior Espeo, paano pag-rescue busy sa Quadcom? Sabi ni Ginger Cat Fans, ninakaw kasi ni Saldico ang budget ng flood control dyan sa Bicol, Kawamong Bicol Region. Kaya kayo dyan sa Bicol, huwag nyo nang iboto si Saldico, yung putang inang yan. Okay? Diba sabi nga ni Inday, hawak lang ng 2 tao ang budget.
si Saldico at si Tambaluslos. Kaya nasaan napunta ang mga perang bilyon-bilyon? Bumaha sa inyo eh. Lagpas tao pa. Sabi ni Rosario, tanong ko, mag-ingat po kayo na malakas ang hangin sa Maynila. Kawawa naman yung mga palangga ko. Sabi ni Cotton Fin, asa pa kayo kay Marcos. Ako, save yourself na lang mga kababayan. Walang pakialam ang presidente sa mga wala talaga. Wala po talagang pakialam si Bangag Jr. sa inyo. Disaster na, patawa-tawa pa. Nasa na 500 billion na ayuda, nabulsa na ba? Sabi ni Sunday Saison. Aanin pa ang damo kung patay ng kabayo, sabi ni Demi. Walang rescue, sabi ni Mel. Yun na nga sinabi ko nga kanina. Ngayon, mga kababayan, ay nako, mga palangga akong mga palangga akong maharlikans. Nakakaawa talaga ang inyong sitwasyon dyan. Walang plano, walang warning, walang rubber boat, walang pagkain. Sabi nga ng ng gobyerno ninyo, di ba? Sabi ng PIA, yung binasa ko kanina sa inyo, wala silang magawa sa inyo. Imagine nyo, ganun lang yung buhay ninyo, mamamatay po kayo nang walang pakialam ang gobyerno sa inyo. Ang daming nananawagan na tulungan sila. Ito yung hinayupak na yan, ang salarin ng lahat. Yung hegemonya na yan. Yan, tignan mo, Cordoroy, Yan. Ang nagbubulsa ng pera ninyo. Yang mga hinayupak na yan. Kaya kung ako sa inyo, sabi na nag-comment, huwag nyo nang paabutin ng Pasko ang bangag na gobyerno. Bagong Pilipinas, bahala kayo sa buhay nyo, sabi ni Dylon. Ayun na nga palangga. Okay? No, you have to do something. Fact check na naman ang president na kahit President, Senate, and Congress di maka-justify sa flood control. Sabi ni Rose Pandan. Sabi ni Wilfredo Ramos, Miss Marlica, taga Bicol si Lenny na tumalo kay Bongbong Bangag Marcos. Yun na nga, baka ako dahil paano ni Lenny yan, kaya ang budget hindi napupunta sa taong bayan. Sabi ni Marga, ang topic nila puro sara. Ayun na nga, puro sara. Kakita nyo, yung mga inayupak na to, walang pakialam sa nangyayari sa inyo. Puro si Sara, puro si Duterte, puro si Kibuloy. Gumising na kayo, sabi ni Dry. Bagyong Bangag, sabi ni Evil. Ay, nako. Kumilos na kayo dahil kung hindi kayo kikilos, nasa mga kamay ninyo yan, mga palangga, kung hindi kayo kikilos. Wala eh. Walang plano, walang assurance, walang security ang taong bayan. Kung saan po kayo pupulutin. Diba? Ano ba dito? Anong mga nangyayari ngayon? Kaya mo, ito sa balita. Buti binalita naman nila. Na-stranded. Diba? Lagpas tao yung baha. Magdamag yung ulan. Walang pakialam. Yung isang nag-post na si Claudine Lodovice. Diba? Nagmamakay. By the way, yung si Claudine Lodovice, yung taga Bicol, binasa ko kanina. Tiga-tiga natin si Claudine. Wala pa rin daw tulong. Okay, Claudine. Okay? Lodovice. Okay. Ito, sabi ni Claudine. Tignan mo, inabot na po yung bahay na po ang bahay, baka po pwede may mag-rescue. May baby po ako, ang dami. Ayan ayan galing yan sa random, ayan may baby. Ito yung netizen. We need rescue. Asa po, as in now na. Meron na pong senior 2 bata sa bubong namin. Ayan may nag-contact na po sa akin sa rescue, waiting na lang daw po ng rubber boat. Sabi niya, pero wala pa rin dumating, okay? Alam mo sabi niya, tignan natin to ang comment niya. Alright?
Ang sabi niya kanina, 3 hours ago. Madami nag-contact sa akin, nag-rescue, pero ni isa, walang dumating. Mula gabi hanggang mag-umaga na. Nasaan ang gobyerno nyo? Bangag na bangag. Ayan mga kababayan, oh. Coming yan sa ating mga kababayan 3 hours ago. Saan kayo pupulutin yan? Ay nako. Sabi niya pa, 4 hours ago nakakatakot at nakakalungkot na katotohanan. Kung hindi tumila ang ulan ngayon, 16 na 16 adults, 10 kids, and 6-month-old baby. Kaming sama-samang malulunod na lang dahil sa kakulangan ng rescue boats, speedboats, parang ni isa sa buong Albay, walang speedboat na pang-rescue. Ito sana ang gastusan ng mga namamahala at opisyalis dito sa Bicol. Lalo na ngayon, signal number 1 pa lang. Signal number 1 lang pala ito. Marami nang namatay. Hindi na po kakayanin ng rescue vehicles ang malaking baha. Kaya please sana naman po bigyan ito ng pansin. Kawawa yung mga natatrap. Talaga kasi minsan biglaan ang pagtaas ng tubig. Lalo po aware po tayong lahat ng nadaanan ng bagyo ang Bicol. Kahit isa lang sana per barangay. Mabuti na lang malakas ako at mga kasamahan namin kay Lord, kay bro, sabi niya. Gaming po yan sa mga taga Bicol, ayan o. Pinick up din yan ng media. 4 hours ago. Oh, flooded, ang dami flooded pa rin, ayan. Oh, 6 hours ago, grabe ang pinsala. Oh, yan o. Oh, pinakita niya. Ganyan na lang ba ang buhay niyo, mga Pilipino? Pababayaan nyo na lang ba na pinamumunuan kayo ng bangag? Okay? Yung taga Maynila, kayo, Melvin. Hi, Vivian, how are you? You're there. Tuwing na lang baha. Antay niyo pa bang lumubog kayo lahat? At lumipad yung mga bangag na yan, iwanan na lang kayo nakalubog? Why? Bakit hindi kayo kumilos? Grabe, kawawa yung mga tao. Madami na pong kailangan i-rescue. Sa Doña Nena, may mga babies din, may mga buntis, bedridden. Wala nang pakialam sa inyo, kuludin ang gobyerno nyo. Ito yun, no? Imagine mo, ganito itsura nyo. Ganito ang itsura nyo, palangga. Wala na, lumubog na yung mga bahay. Ambot sa inyo. You have to do something. Mga kababayan, kailangan yung kumilos dahil sobrang bangag na ang gobyerno ninyo. Sobrang bangag. Anong pinagkakabalahan nila? Si Kibuloy, di ba? Recently ito, mga kababayan, ang pinagkakabalahan nila ay ang pulburon. Ito sa binalita na mayroong drug den na malapit sa Malacanang. Although daw na na raid nila. Imagine mo, malapit sa Malacanang. Basahin natin ito balita. Arestado ang natulang-tulak ng illegal na pulburon, okay, o naasin sa Maynila kung saan natuklasan ng isang drug den malapit sa Malacanang. Ayan, noong October 22. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang nag-ano daw dito, ang nag-chuchu daw dito, kasi malapit daw to sa Malacanang, ay ang PSG. Okay? Isa daw sa mga nag-ano dito, ano tawag dito, ang nag-report, okay, ay ang Presidential Security Group at pakipag-ugnayan sa mga bulok din sa PIDEA. Uy, PSG, bakit hindi nyo i-report yung amo nyong bangag at Addictus Benedictus? Bakit yung mga small timer dyan sa malapit sa Malacanang o dyan sa Maynila lang ang kaya nyong isuplong? Bakit hindi nyo isuplong at kunin, ibigay ang mga pictures, ebidensya, for sure meron kayo, habang sumisingot ang amo nyong bangag? Ngayon lumulubog na ang Pilipinas, lumulubog na sa baha. Tapos ang bangag yung presidente kukuha pa lang ng rubber boat. Imagine mo, hindi fit na maging president talaga
Sayang ang taxes, sabi ni Garlando. Kawawang Pilipinas, sabi ni Josephine. Negative. Breaking news, negative result si Pulong. Napanood ko si Pulong. Nagsasalita si Pulong Duterte. Hindi gumaganon. Hindi katulad ng pamilya ni Bangag, si Bangag, yung anak ni Amy na si Matthew. Gumaganon-ganon, no? Pangit. Gumaganon-ganon ang mga inayupak. Dahil nun, bro, incompetent president si Bangag. Wala ka man lang makitang manifestation kay Pulong nang humingiwi. So definitely, negative yan. Si Migaon, positive? Dahil yan sa mga illegal quarrying at mining, sabi ni President Bangag. Yun na nga palangga. Kaya sabi ko, ang punot dulo nito, corruption. Sino yung mga illegal mining, nag-ooperate ng illegal mining quarrying dyan? Nagpuputol ng mga puno. Nalala ko nung bata ako, nung elementary ako, meron tayong subject na, di ba, home economics? Nagtatanim kami doon Alam ko yun eh. Nagtatanim ka ng puno. Tanda-tanda ko pa yung sabi ng maestra namin na pinapaliwanag na kailangan tayo ay magtanim ng mga puno dahil sa pagdating ng sakuna, katulad ng pagbaha at ng mga bagyo, ay mapoprotektahan ang ating mga lupa na hindi magkakaroon ng landslide. Kasi ang mga ugat, di ba, those were the days ng elementary, di ba, na-revisualize ko pa, no? May mga drawing pa. Ang mga ugat ng mga puno ay siyang magyayakap doon sa mga lupa para hindi magkaroon ng landslide. At di ba kaya isa yan sa ginagawa ni Inday, tree planting? Pero ano ginagawa ng mga Bangag? Illegal mining at quarrying. So yan ang punot dulo. Kayong mga Garlando, naalala ko bigla si Didi. Yun nga, nag-orgy-orgy sila dyan sa Malacanang. Sabi ni Evelyn Gugman, nasaan po ang ayuda? Good point. Meron na ba? Pumunta ba si Tembaluslos para magbigay ng ayuda doon? Na nagbida-bidaan sila, katulad ng pagbili nila sa mga pagkatao sa Mindanao, sa iba't ibang mga bahagi na nagpapakitang gilas sila. Bakit walang pumunta ngayon? Magpakitang gilas, gamitin nila lahat ang mga kapangyarihan, equipments, ang gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan. Imagine mo si Bangag na problema daw sa budget at walang rubber boats. Baka dahil talagang ayaw tulungan ng bayan mo, Lenny. Kung ako si Lenny, alam mo, Lenny, kung ako sa'yo, ikaw ang mamuno ng oposisyon. Hindi ko nga alam, Lenny, bakit hindi ikaw ang imagine mo, ikaw ang pinaka dapat na mumuno ng oposisyon kasi si Diliman na lumantak ng Saba, wala na, nag-kisas na kay Bangag. Bakit hindi mo pamunuan ng oposisyon? Galit na galit ka kay Marcos Jr. Bangag. Di ba? Ngayon, wala, kawawa yung mga bayan mo, ay mga kapabayan mo. Paul Edward Morales, too late to be hero, sabi niya. Sabi ni Inday Ludi, tama ka palangga. In fact, buhay pa at namumunga ang mga tinanim mo palangga, na wala ka palangga. Okay? Coach Kane, sa Davao City ba walang mining at close na for hiking ang Mount Tolomo para ma-preserve ang kagubatan? Yun na nga Sino ang may takana dyan ng mga illegal mining and quarrying? Mga politiko din. Sabi ni Ling sa kay Marlica, malamang kukunin pa ang mga rubber boats sa Central 911 ng Davao City. Oo nga. Kasi mga kababayan, wala silang pakialam sa inyo. Walang pakialam. Bakit? Sila po ang mafia sa gobyerno. Ulitin ko si Lisa smuggler, kidnapper, nagpa-kidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Nakipagsabuatan si DFE Secretary Teddy Boy Locsin, ang kanyang asawa, na ngayon si Teddy Boy Locsin ay ambassador na sa Europa. Di ba? Si Bangag ay kasabwat ang mga smuggler. Ayaw i-hearing ang mga smuggler. Nagets nyo? Ay, nako. KOJC, ganyan ginagawa tree planting pine tree, sabi ni Noen Rodrigo. Yeah, kailangan natin ng tree planting. Yan din ang ginagawa ni Inday. Ang ginagawa ni Bangag, what?
ang magtanim ng mga kaso sa mga kritiko. Katulad ng ginawa sa distressed mother, kung saan tinamnan nila ng kaso, kaya nakidnap ni Lisa yung 2 bata. Ganon sila magtanim. Imbis na tree planting, magtanim, mag-fabricate ng kaso o ng crime. Magtanim ng ebidensya, magtanim ng bala, magtanim ng kung ano-ano para ipahamak ang kritiko. Spike Limbo. Sabi ni Melba sa atin, ay palangga, Philippines people need justice. Ibalik ang perang ninakaw para gamitin pagandahin ang Pilipinas. Yes. Si Ram Rami, lumantak man sa Pasidilima. Yung dapat gawin nilang hearing ng mga huwadkom. Ilang beses na ang bago ng Pinas, saan napunta ang flood control, sabi ni I Like Susie. Ayun na nga, ayaw nilang pag-usapan ng 1.4 billion a day na hindi nila maipaliwanag kung saan napunta, ayaw imbestigan. Kasi sila yung nagnakaw. Pero gusto nilang pag-usapan yung 2022 na naipaliwanag na klaro na yan ni Sara Duterte, hindi Sara, yung 125 million pesos. Doon silang ano-ano sa 125 million pesos. Pero sa 1.4 billion a day, walang pakialam yung Huwad Committee na yan. 5,521 completed flood control projects worth trillion of pesos. Yes, na ano ko nga yan. Nabasa ko dyan. May nag-send sa akin. Okay? Binabanatan na ng nature ang Bangag at Bilao at House of Representatives. Ayun na nga mga palangga, mga kababayan, imagine niyo, mausap na tayo mga sinsina. Marlica is speaking out for more than 2 years na. Ano ba yung mga sinabi ko? Hindi natin isa-isahin, 2 years ako nagdaldal, di ang haba. Lahat ng sinabi ko, ayan sinabi na ng Vice President ninyo. Okay? Sinabi na ni Inday Sara na ang Bangag ay hindi alam kung paano magpresidente. Andyan yung pulburon, andyan yung smuggling, andyan lahat sinabi ni Inday. Sabi ko, vindicated ako eh. Wala kayong kilos. Na-fact-check na kayo ng agupit ng nature. Pero dapat hindi talaga magkaroon ng ganong pagbaha kung naibigay o nailaan ang pondo para doon sa mga flood controls na yon na ibinida ni Bangag. Pero wala pa rin kayong ginagawa, Talaga bang ganon ang mga Pilipino? Hanggang yabang lang tayo, na matapang tayo, na magaling tayo, marunong tayo na maninindigan. Pero duwag kayo. Ayaw niyong boljakin yung Bangag yung presidente. Yung mga kongresistang mga yanggunsay, mga kawatan na yung mga putang inang yan, kaya niyong gibain yan. Ilan lang yan sila, 300 plus sa Congress, sa Senate 24. Ang mga kapulisan, ilan? Diba? Ang mga AFP, ilan lang yan sila. Pero kunti lang sa kanila ang kumakampi kay Bangag. Pag kayo lumabas sa kalsada at nag-speak up kayo, ihayag ninyo ang kajotahan ng Bangag na presidente ito, baka magbunga pinaglalaban ninyo. Actually, hindi ko naman, sabi ko, hindi man ako makikinabang eh. Kayo naman makikinabang eh. Pag gumanda ba Pilipinas, ako makikinabang? Kayo. Siguro makinabang na lang ako pag nag-retire na ako. Pag nagbakasyon ako dyan, kapag hindi ako kakaba-kaba, di ba, o mga turista, nandudukutin ka na lang dahil ang kidnapping ngayon ay rampant kaliwat kanan. Ang gambling, kahit mga bata, minor de edad, nagsusugal dahil ang mga hitad, mga jutang dines ng mga artista ay kumakamkam ng pera para i-promote. Okay? Yan, tulad yung Ivana, di ba? Model ng gambling. Yang May Mendoza, model ng gambling. If I were you, huwag niyo hayaan yung mga anak na nagpa-follow sa mga artistang promotor ng sugal. Dahil sisirain ang buhay ninyo. Mga bata pa lang, ang sugal ay punot dulo yan ng krimen. Pag paliwanag ko na yan, naging adikto sa mga anak ko sa sugal, pwedeng gumurbor, pwedeng mang-hold up, mang-kidnap, kung ano pa man. Disaster yan. Ibig sabihin, krimen ang dulot ng mga yan, mabuang o kung ano pa man, mag-adiktos. Sabi ni Emar, nasaan si Cheese Escudero? Sa amin sa Davao, laging ready, kaya mahal ng mga Duterte, kaya mahal
ng mga Dutertes sa aming mahal na lungsod at si Pastor, always there to help, sabi ni Josephine Pabua. Sabi ni Mahikalye TV, anong masasabi ko kay Tori? Pero waste of time. Hindi ko pinanood yung lang hearing. Waste of time, Palangga. Puro kajotahan. Kasi nung nalihan, sabi ko, habang binabagyo kayo, sila abala sa Congress and Senate. Kasi ang target nila si Sara. Diba? Ang mga kritik ni Sara, wala silang pakialam sa inyo. Diba? Wala kang rubber boat. Sabi ni Bangag Jr., kukuha ka sa Mindanao. Anin pa ang kabayo, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi ni Miraciano, Inday, mag-take over sa gobyerno. 250 or more. Yung mga polis, sabi ni Mirna. Oo. Deserve daw, Palangga, ang baha. Parang OFW na nabitay. Sino nagsabi nun, Paul? Na deserve ang baha? May nagsabi ba nun? Si Bangag nag-party-party habang ang Bicol nalulunod sa baha. Sabi ni Sel, you know that already, Palangga, kaya dapat nandun lumabas na kayo sa inyong mga bahay. 32 million versus 300 kongresista Tambalusos kayang itaboy sa impyerno, sabi ni MK Villa Channel. Kaya nga, nasa mga kamay nyo naman yan eh. Pero again, kung gusto nyo talaga kayong lumubog kayo sa baha every time, tapos dinuloko na lang kayo ng presidente yung adictos pamilya niya, kinakamkam yung pera, lahat binababoy kayo, yung mga anak nyo kinikidnap, nawawala, smuggler, it's your choice. I'm here, hindi ako titigil para magbukaw sa inyo. Ang dami na nga napukaw pero hindi pa kayo totally lumalabas lahat sa kalsada. Right? Sabi ni Cotton Finn, waste of time talaga yung putsang hearing na yan. Waste of time, waste of money. Kasi yan ay trial by publicity. Ang target dyan, si Duterte lang. At saka si Pastor Cabulan, sila magkakaalyado yan eh. Duterte lang yan. Kasi ayaw nilang mahalin nyo ang mga Duterte sa kanilang pinakitang trabaho in the past. Kasi gusto nila mamayagpag ang mga bangag. Gusto nila yung mga anak ninyo maging addictus benedictus. Diba? Gusto nila maging miserable ang buhay ninyo. Sabi ni Ems Cherry Wanderer, Palangga, natupad na sinabi mo na mag-speak up si Inday Sara. Ayun na nga eh. Kaya feeling vindicated nga ako, Palangga. Nag-speak up na si Inday, di ba? Yung iba sa inyo, tagal lang magsalita ni Inday Sara. Di ba, everything is timing, ika nga. Nagsalita na si Inday. Sabi ko, baka nga nasa kanya yung video eh. Makiisa na kayo. Pag may nanawagan, o si Pangulong Duterte pumunta sa Congress and Senate, lumabas kayo sa bahay niyo. I-overpower ninyo ang mga bangag sa Kongreso. Ipakita ninyo ang power, ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Dahil ngayon, gabi-gabi, araw-araw nagsasalita ako, marami pang iba na nakikipaglaban. Ano ang bottom line ng pinaglalaban natin dito? Matapos na ang mga addictus benedictus. Matapos na ang pagnanakaw, dito po tayo ikot. Kidnapping ni Lisa, smuggling ni Lisa Tanas, lahat yan sila. Pag sinabi kong Lisa Tanas, buong bangag yan. Pero si Lisa ang pinakaulo sa lahat. Kidnapping, smuggling, polboronic. Diba? Ano pa? High crime, pogo, kanila lahat yan. Tax evasion, hawak nila lahat yan. Lahat ng maisip niyong kasamaan, gobyernong mafia ang pasimuno. So every single day, magsasalta ako dito, magsasalta yung ibang mga palangga sa kababuyan ng bangag na ito. Ano yung duty niyo, Palangga? What is your obligation? Ano yung role niyo para sa bansa ninyo? Kayo mga nasa Pilipinas. Get out. Huwag po kayong matakot. Labanan niyo ang mga demonyo. Dahil AFP, PNP, inaantay lang nila kayo. Kukunti lang yan, yung kumakampi kay Bangag, yung nabibigyan ng perang suhol. Dahil may mga PSG in the past or recently, di ba sinabi ko sa inyo yan na alam nila, nagchuchu sa kay Maharlika, na si Bangag ay addictus benedictus. Si Lisa Tanas ay addictus kawat. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang.
Sabi ni Lorely, maluloko sa ibang comments sa post about Ngagba at Bagyo. Sabi pa ng isa, intindihin daw si Bangag. Tao lang daw. Oh my God. Hindi tao si Bangag. Demonyo siya palangga. Sabi ni Bernabe, pag ganun talaga pagbangag, hindi alam, walang utak. Sabi ni Melba, imagine, but investigate nila yung gumagawa ng mabuti. Common sense. Ayun na nga. Sabi ni Ricky Maloles, Miss Palangga, meron silang binigay na ayuda 2.3M sa 420,000 families, 5 pesos kada pamilya. Really? Imagine mo, 2.3 million lang. Sabi ni Rachel Jinko, true, walang kumikilos dahil karamihan ng Pilipino ay mangmang at walang pakialam. Yan sabi ni Palangga. Sabi ni Ems Cherry Wonder, I love this. Highlight natin Palangga. I'm looking forward to that. Next time matutupad na ang sinabi mo na di naaabuti ng Pasko si Bangag. Loksik. Malay mo Palangga. Lahat naman yan adyan ng Diyos. Huwag na lang tayo manood ng hearing, mawalan sila ng gana. Huwag kayo manood ng mga hearing na yan, wad-wad committee na yan. Huwag kayo may sayang lang yan, dahil ang target yan, si Sara Duterte at saka si Pastor Kibuloy. Sabi ni Trollbuster, smuggling sa Bureau of Customs. Yun na pala everyday natin topic yan, di ba? Smuggling, si Lisa Panas, ang pamilya niya, ang smuggler, mafia nga eh. Rolled into one, di ba sabi ko? Sabi ni Aurora Mandarico, sabi ni Bagang, hintay na lang daw matapos ang bagyo. The worst is yet to come, sabi pa niya. Grabe, ano? It's your decision. Paano natapusin ito?